Formal nang inulunsad ang United Nationalist Alliance, ang partidong magdadala sa kandidatura ni Vice President Binay sa eleksyon 2016. Pero si Manila Mayor Joseph Estrada at ilan pang kilalang kakampi sa oposisyon absent po sa pagtitipon. Sino-sino nga ba ang dumalo? Yan po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. The next President of the Republic. Pinuno ng mga taga-suporta ni Vice President Jejomar Binay ang Makati Coliseum para sa paglulunsad ng United Nationalist Alliance una bilang isang political party. Dumating din ang mga alyado sa politika ni Binay gaya ni na Senador Gregorio Honasan, Representative Manny Pacquiao, dating Senador Ernesto Maceda, ang tiyahin ng Pangulong Aquino na si Tingting Cojuangco, pati mga kaalyadong lokal na opisyal mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang una ang magdadala sa kandidatura ni Vice President Jejomar Binay sa eleksyon 2016. Makikipag-alyansa raw sila sa iba't ibang mga partido. Patigim lamang daw ito ng kanilang pwersa. Yun nga lang, isang personalidad ang wala dito. At yan ay si Manila Mayor Joseph Estrada. Pero dumating naman ang pamangkin ni Erap na si dating Laguna Governor E.R. Ejercito at anak ni Erap na si Senador J.V. Ejercito na nauna nang nagpahayag ng suporta kay Senador Grace Poe. Pero hindi nagtagal si Ejercito sa event. Sa isang text sa GMA News, sinabi niyang dumalo lang siya bilang kaibigan. Hindi raw magandang iwanan ng isang tao dahil under attack ito. Pero problema daw talaga para sa kanya kung tatakbo din ang kaibigang si Poe. May sariling partido si ERAP, ang Puwersa ng Masang Pilipino, na nais makalyansa ng una, lalo pat noong 2010 naman, magkatandem sa eleksyon sina ERAP at Binay. Imbitado raw, sabi ni una Secretary General J.V. Bautista si Estrada. Understandable na, I guess, meron siyang mas importanteng dapat puntahan. Si Pacquiao naman, dumalo raw para magbigay ng suporta kay Binay. May karapatan naman tayong pumili ng suportahan natin. May karapatan naman tayong kung sinong nasa puso natin, di ba? Kapansin-pansin din ang pagdalo ng ilang malalapit kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Nag-uusap din ang una at ang Partido Lakas para sa isang alyansa. Ayon sa kaibigan ni Arroyo na si dating Candaba Pampanga Mayor Jerry Pelayo. Sa kanyang speech, muling binatikos ni Binay ang aniyay kapalpakan ng administrasyon gaya ng pagkamatay ng SAF 44, ang madalas tumirik na tren ng MRT, laganap ng kriminalidad at salat umano na serbisyo publiko. Buwis ng buhay ang 44 na magigiting na miyembro ng ating kapulisan, ang SAF 44. Nagkaroon ng katakot-takot na investigasyon at report, ngunit walang nasampahan ng kaso. Ang tanong ng bayan, nasaan ang gobyerno? Inilahad din ni Binay ang kanyang plataporma na nakatuon sa pagpapalawak ng serbisyo panlipunan. Masigla ekonomiya, epektibo at may malasakit na pamamahala. May parinig din siya sa mga aniyay palpak at maging sa tinawag niyang mga bagito sa gobyerno. Ang una, hindi samahan ng mga palpak at manhid. Hindi ito samahan ng mga tamad, usad pagong at teka-teka sa pagharap sa mga problema ng bayan. May sapat na karanasan at hindi bagitong mag-aaral pa lang sa pamamahala at pagsisilbi sa bayan. Tila nga tinodo na ni Binay ang kanyang patama sa kanyang mga kalaban sa politika. Aaminin natin, kapag tayo sa una ay nagkakamali, hindi tayo maninisi o magbibintang sa iba. Aakuin natin ang responsibilidad at pananagutan ng buong pagpapakumbaba. Patitingkarin natin ang tatlong sangay ng pamalaan na pinahina ng panunuhol at pananakot. Dumalo ang pamilya ni Binay, pati na si suspended Makati Mayor Junjun Binay. Sa pagtitipon, nahalal bilang chairman ng una si Binay, President si Navotas Representative Toby Tiangco, Vice President naman si Senador Gregorio Honasan at Secretary General si Attorney J.B. Bautista.
Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.